Of course, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Navy, si Rear Admiral Roy Trinidad, nasa ating linya. Admiral Trinidad, magandang umaga sa iyo. Good morning, Admiral. Orly Bok, at sa mga taga-subaybay ni Orly Trinidad, magandang umaga sa ating lahat. Admiral, naalala ko lang, parang last year ba, 2 years ago, napag-usapan natin itong posibilidad na baka meron silang itinanim. Ibig sabihin, may nagbabantay sa bawat kilos ng Philippine Navy, lalo na dyan sa Westcom, Western Command, dahil tuwing merong paggalaw, merong pagkilos, ang Coast Guard, ang Navy, ang BIFAR, lalo na yung kinakailangan nating RORI mission, meron kaagad na kasalubong? Meron kaagad na kaantaba? Ibig sabihin parang inaabangan, naglalagay sila ng iba't ibang mga checkpoint bago makarating yung sasagawa ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre. So sa mga report dito nakalipas na araw, may mga natuklasan na nagbibigay ng impormasyon. Bahagi ba ito ng pinag-uusapan natin noon ng matagal na pagbabantay sa kilos ng ating sandatang lakas dyan sa West Philippine Sea? Yes, Bok, nung usap tayo, ito yung mga panahon na may mga nahuli tayo, mga paisa-isa. Nagkataon lamang na kakaumpisa natin magbantay, magmatsyag sa mga foreign activities laban sa atin. So hindi pa natin nakita ang trend o yung pattern. Now, after 2 years, may mga nakita tayo na mukhang tuloy-tuloy ito. Pero safe naman mag-assume 2-3 years ago, 4 years ago, na lahat naman kasi ng bansa, Bok, gumagawa ng mga info-gathering activities. Pati tayo, ginagawa natin yan. Yung iba dyan, open source, pag mag-research ka. Sa iba't ibang hanay ng gobyerno, meron sa ekonomiya, meron sa political, meron sa military. All aspects. Nagkataon lamang na itong ginagawa sa atin sa mga paraan na hindi authorized, hindi open source, hindi yung mga research na kundi may halong discrete or deceit na pagpapagawa, na pag-collect ng information. And ang sa hanay naman natin, wala tayong sapat na batas na magpo-protect sa atin, sa ating gobyerno. Opo. At sa ating mga institutions. Matagal na pinag-usapan niya kasi ang espionage na batas natin tuwing may gera lang. In war times, yan ang ina-apply. Kung tulad nito, peacetime, wala tayong pwede nakikitang siguro mabigat-bigat na may papato dyan. Although may mga minor, siguro may mga paraan para sila masweto o makasuhan o mapigil sa kanilang ginagawa. Admiral, Totoo yan, totoo yan. Yung ating law enforcement capability ay nahihinder sapagkat yung ini-implement natin ng batas ay luma na. Okay. Ano yung mga napag-uusapan itong sinasabing tama ba tatlo? May sinasabing may tatlong natuklasan na naghahatid ng mga information using different medium, meron pang gaming app. Ano mga impormasyon nito? Kasi kung ito parang pagpapakita lang ng may mga barko ngayon sa dagat, yung mga normal information at nakikita naman wala ako sigurong problema doon. Pero ano yung mga masasabi natin ng mga impormasyon dito na humahantong talaga sa pagsasabi sila yung mga espiya, Admiral? Number one, ito ay ang tatlong ito, hindi naman ito matataas. Ito yung mga rank and file na bagong pasok sa ating gobyerno. Okay. In this particular case, isang tao na may kaibigan sa PCG, sa Coast Guard, isa sa DND, isa sa Philippine Navy. So, ang access nila sa information ayon sa level ng trabaho nila. Yung mga dumadaan sa kanila mga communications patungkol sa defense diplomacy, sino ang kakausapin ng DND, saan ka makipag-strengthen ng bilateral relations, ano ang stand ng gobyerno natin patungkol sa ganitong issue. Yan ang mga dumadaan sa mga modernization projects natin. Yung sa Philippine Navy, yung ating strategic basing, saan tayo magde-develop ng mga bases, ano ilalagay ng mga facilities. So, yun ang mga nasagatan na information. It's like, para bambok na nagbubuo ka ng puzzle. So, iba't ibang pieces, na thousands of pieces, iba't ibang pieces na bubuo mo, nakukuha mo. By the time na binuo mo yan, makita mo ang whole picture. May iba't ibang paraan sa pagkuha ng information. Ito, ang ginamit nila ay tao. Okay. At surreptitious ang paraan.
Alright. Meron bang mga binabanggit na mga tao, may mga pangalan bang binabanggit sa mga natuklasan ninyo mga informasyon na kanilang inihatid na isa sa mga matuturing na halimbawa, ito ang dapat nating tutukan pag batikusin, lalo-lalo na pag usapin ng West Philippine Sea. May mga ganun ba mga informasyon din doon? Yes, ang isang highlight dun was anong stand ng ganitong tao, itong senior officer na ito sa West Ah, Philippine Sea. okay. Sino ang mga taong nakadeploy sa Sierra Madre at sa ibang features natin sa West Philippine Sea? Iba Sino na ang 'yon. commander ng NAVSOG? Oo, iba na 'yon. Talagang pati information ng mga tauhan nyo sa BRP Sierra Madre, may mga impormasyon silang binabahagi doon. Iba na 'yon. May mga tinatanong sila dun sa may kaibigan sa Coast Guard. Mhm. Sapagkat pag malaman mo kung sino ang mga tao dun, Bok, pwede mong alamin saan ang pamilya nila. Pwede mong Hmm. ma-co-op o makaibigan ang mga pamilya nila para ma-access mo ang taong yon at mabigyan mo na instruction na maaaring magtrabaho para sa'yo. Mhm. Okay, mukhang Admiral hindi lang sila tatlo, no? Sa inyong palagay, maaring kasi parang nalalagay din sa malaking question yung ating ugnayang militar. Meron pa nga mga sundalo tayong pinag-aaral, di ba? Doon sa military academy sa China. Parang pati tuloy sila yata na pagtutunan ng pansin dito. Meron pang mga ilang dapat tayong tutukan dito. Mas maaring inactive service na nasa likod nitong mga bagay na ito. Alam mo yung pinag-usapan natin 2 years ago, Bok, wala pa tayong pruweba nun, but common sense will tell us na most likely meron pa yan. So ito, lumabas na isa-isa, di ba? Mm. Yung sa kamakailan lamang last month, yung sa Zambales, piloto pala ng PLA Air Force. Yung sa Mm. Bohol, yung sa Batangas, fake Mm. identity. Mm. So itong tatlo na inailabas natin, ito yung makonsider natin na case closed. Kaya nilalabas natin para malaman ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin hanggang dito lang. Yung atin namang security sector, tuloy-tuloy yung ating effort through the Insider Threat Program. So pag meron tayong matuklasan, mahabang proseso to. Actually, this was discovered mga 9, 10 months ago. Mga last year pa to. After all the work, makausap mo na, makuha mo na, when it's considered case closed, nilalabas natin to para malaman ng taong bayan na totoo ito. Ito, Mm. Bok, hindi ito gawa-gawa, hindi ito haka-haka. Totoong tao ito, totoong nag-confess ito, nakausap ko itong tatlo. So, as we speak right now, marami pa dyan, but I would like to say, yung ating Insider Threat Program ay tuloy-tuloy naman nagtatrabaho. Mm. Kasi baka yun na sa ating mga kababayan, lalo na yun sanay sa mga usaping marites. Pag mga ganyan mga impormasyon, maliit na bagay lang naman yan. Inisip kagad nila, pag-i-spy na yan. Pero yung mga impormasyon na binabanggit niyo, napaka-critical, lalo-lalo na sa operation ng Philippine Navy sa West Philippine Sea and at the same time, pati ang Philippine Coast Guard. Totoo yan, sapagkat yung pag-gather po ng information, yung sa Coast Guard, Mhm. nalalaman ang mga detalye, na ipasa, inabangan yung barko, bilangga, nabutasan, na konsyensya yung tao na yun. Kasi sabi niya, marami akong kaibigan sa Coast Guard, pwede pala may masaktan o may mamatay sa ginagawa ko. Mm. So again, ito ay mga totoong kaso, totoong tao ito. Hindi ito gawa-gawa. Ako mismo nakausap ko sila. Mm. Tiniyak ko na I should know the details sapagkat alam ko naman na mapupunta sa akin itong issue na ito. Mhm. So Mhm. nakausap ko sila mismo. And kaya natin na ilalabas again, case closed na ito. So the people should know. Part ito ng ating transparency program at yung ating communications plan mulat. Okay. Itong tatlong ito, sabi niyo kasi Admiral case closed na. So agad dito na sa tatlong ito, itong pagtukoy na ito, pag-iimbisig na ito. Yes, yung lahat ng proseso ay Mhm. dumaan na sila. Yung status nila then now under the control of the AFP. Mhm. Kung ano man ang mangyari from here moving forward, ah natin lalabas yun. Kung ano gagawin natin. Mhm. Ano next step natin. Nakakalungkot nga, tulad ng ating pinag-usapan sa bukod ng ating palatuntunan kanina, wala namang mabigat na kaso pag ganitong klase ho ng mga paglabag. Pero paano ang magiging ang pag-handle dito ng AFP, lalo na may mga naibigay silang malalaking mga impormasyon kaya, lalo-talo ng Philippine Navy, ang Westcom. Meron tayong tinatawag na
yung in the absence, hindi naman lahat ng namahuli, eh, kakasuhan natin. Maraming paraan dyan. Nung Mhm. sila in-approach, cooperative naman sila. Alam naman nila na later on napansin nila na mali na itong ginagawa ginagawa ko. It's just a matter of time. Mukhang mabubuking ako. Nung Mhm. sila ay nilapitan, sabi nung dalawa, eto na nga yun. Mhm. So, cooperative naman sila and maraming paraan what will happen after this. Hindi, kahit na may sapat na pangkaso tayo na batas, hindi naman ibig sabihin lahat kakasuhan. Marami pang paraan na pwedeng gawin dyan Okay. sa mga nakuha natin. Meron bang mga interesanteng pangalan na binanggit itong tatlong ito? Lalo-lalo na sa dito sa pamamayagpag ng kanilang operasyon, pati yung mga impormasyon na nakukuha nila at sino kanilang kausap. May nababanggit na bang pangalan dito, Admiral? Yung mga kinakausap nila, Bok, ay mga pawang tagalabas. Mhm. Foreign accent. Korean sounding pero mukhang halatang inchik. Yung isa may Chinese. British Australian accent. Mhm. Sapagkat nasa abroad sila, ang virtual office hindi na nakikita, communication lang. Unlike in the Oh. past, na yung kanilang mga handler ay local, ay nandito sa Pilipinas. Ito, pawang nasa labas at sabi ng isa, natatakot yung mga handler pumunta rito because of the past na marami tayong nahuli ng mga Chinese nationals. For the past 3 years, kung mapansin mo, marami tayong nahuli sa kanila. So ilag Mhm. na rin sila. Alright. Wala bang maaring koneksyon between dito sa kausap nila na nasa ibang bansa papunta sa kanila? Wala bang paraan na malabang mga tao na maaring dito sa atin, kababayan din natin, na naging susi para sila gamiting spy? Alam mo yung ganitong trabaho mo, malawak dito ang support system. Mhm. Paano nila sabi yun? Yung pagbigay ng financial transaction, pagpapadala sa kanila, may karamihan is digital wallet, Opo. GCash, etc. Mm. Paiba-ibang paraan, paiba-ibang amount, paiba-ibang nagpapadala. Pangalawa, may mga instances na pera pinapadala. Mhm. Nakalagay sa mga food delivery. Kala ko So maleta rin. sino gagawa nito? May support Opo. system 'yan. Food Pangatlo, delivery? may tinatawag tayong Food. dead drop. Iiwanan yung pera sa ganitong lugar, ang susi ay nasa ganito. Okay, may package ka dito. Pipick upin mo itong hanapin mong tao. So Mm. maraming paraan para ma-transfer yung pera, yung cash. It will not happen overnight kung wala kang support system. Mhm. Okay, yun ang ating tinututukan ba ngayon, Admiral? Maaring yung mga nasa likod nito, malay natin, baka iba rito, nasa AFP rin, official, active, retired. Pwede rin kasi yun, ano, Admiral, sa tingin ninyo? Pupwede yan at pupwedeng unknowingly, Mm. unwittingly ay nagagawa mo yon. Na Mm. hindi mo alam pala ang sinusuportahan mo, ang pinapadalahan mo ng pera ay somebody involved in nefarious activities. Mhm. Okay, last point na lang. Kumusta yung magiging yung mga ginagawa natin sa BRP Sierra Madre yung mga nakalipas na mga araw at darating pa mga araw? Dahil yan ang isa sa magandang example ng merong may nagbibigay may nagbibigay ng impormasyon ng mga nakalipas na mga taon. Alam na alam kung ano yung laman. Admiral, yung natatandaan yun. Alam nila kung may bakal, alam nila kung may pang-repair na mga butas sa BRP Sierra Madre. Alam din nila kung tubig o bigas lang ang naroroon eh. So parang may mga nagbibigay ng informasyon. Kumusta po magiging operation itong RORE mission natin ngayon? Tayo naman, Bok, transparent naman tayo when it comes to Sierra Madre and even the other features. Yung sinasabi na construction, iba naman yung maintenance Opo, tama po. kaysa construction. Mm. Oh. So may mga times that we have to maintain the ship sapagkat commission vessel pa natin ito. Tama rin. Magpapatuloy pa rin tayo. Yung effort ng AFP ay hindi huhupa pagdating sa pag-rotate ng tao at pag-provide ng supply sa kanila. Mhm, mhm. Tuloy-tuloy naman ito ngayon. Wala naman tayong nakikitang problema dahil may mga parang paabiso pa na bago yan makarating ng ayugin, kailangan ipinapaalam yan sa China Coast Guard o China Navy, Admiral? Yun naman ay sa hanay ng Department of Foreign Affairs, Bok. Mm. So I would like to defer to them to provide Alright. details on that. Ang sa atin Understood. naman, tuloy-tuloy lang yung ating pag-perform ng mga RORE missions at mga patrol missions. Hindi lamang sa 57 but sa ibang features pati. Mhm. Okay, lastly, Admiral, kamusta ba yung presensya ng mga
barko ng China. Huling balita coming from coming from Vesco, may mukhang dinagdagan. Mukhang sinasamantala, mukhang nakikita nila busy sa Middle East si Donald Trump. Baka pwedeng dagdagan natin yung ating mga asset dyan sa West Philippine Sea. Tama ba yung observation na yun, Admiral? Bagamat tumaas ng bahagya yung na-monitor natin for 1 week. Last week ay na-report natin, Bok, na 34. The other week, I think, was 21. The other week was 18. Oh. So, bagamat may increase, hindi pa natin ito ma-correlate directly sa nangyari sa Middle East. Kasi historically naman, on a weekly basis, makita natin, taas-baba naman talaga ang presensya nila. Sa hanay naman ng ating bilateral activities with the US, wala namang information kung babawasan na ito. Hindi pa naman nabawasan, tuloy-tuloy pa rin naman yung ating MDBSEB activities, 500 plus for this year. Kakagawa natin ng MMCA with the US and Australia, from Subic, from SBMA, all the way up sa Mabulis Island. So, tuloy-tuloy pa naman yung ating bilateral activities with the US in spite of what's happening sa Middle East. Hindi na naman tayo sa US nakadepende. Marami tayong kalyado sa West Philippine Sea. Isa na dyan, Japan, Australia. Marami tayong kasama sa pagpapanatili ng katahimikan, kaayusan sa West Philippine Sea, Admiral. Hindi lamang po Estados Unidos. Totoo yan. Totoo yan, Bok. May mga like-minded nations pa naman. And if I will emphasize sa hanay na US, kung may mga nabawasan man ng particular unit, may kapalit naman. So, sinashuffle naman nila, niro-rotate ang deployment ng mga barko nila o aeroplano. Alright. Admiral, maraming salamat at mahalaga kasi itong balitang ito. Ayaw naman nating mabalitaan sa politika, namamayagpag na yung mga yung mga tinatawag na mga Manchurian people nila dyan. Huwag naman sana sa ating sandatang lakas ng Pilipinas. Okay na sana kung magdudulot ng magandang kalutasan o resolusyon sa problemang ito. Pero kung para maging dahilan para isuko ng Pilipinas yung atin, marami nang nagcha-challenge. Sabi nga, ibigay na lang ang Kalayaan Island Group, Admiral. Huwag naman sana humantong sa ganun. Maraming salamat sa binigay na pagkakataon, Admiral Trinidad. Sir, thank you po. Wala nga naman, Bok Orly. And sa mga taga-subaybay ni Orly, keep tuning into him. More power and God bless ating lahat. Thank you, mga kapuso. Spokesperson for the West Philippine Sea, Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, PMA class, ang BC class of 1991. Uya! Kinikilingan, walang pinoprotektahan.